para po sa ating pagninilay. Ang pinakatema ngayon ay tungkol po sa pagmamahal, tungkol po sa pag-ibig. Ito ho yung summary ng lahat ng mga utos. Kasi ho, marami hong sinusunod na mga utos nung panahong yun ni Jesus. Na batid ng mga eskriba, nung mga nagtanong kay Jesus. Kung di ako nagkakamali, 600 plus ho yung sinusunod nilang batas. Pero ang tanong sa kaniya, kay Jesus ng eskriba, Panginoon, sa dami ho ng utos na ito, ay alin ka ho ang pinakamahalaga din eh? Sinagot lamang ni Jesus ng pag-ibig. Una, ang pag-ibig sa Diyos. At pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng iyong sarili. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, para ho sa ating pagninilay tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pag-ibig. Una, iparanas, iparamdam ang pagmamahal. Iparanas, iparamdam ang pagmamahal. Sala ho yung sabi mo, mahal ko ang Diyos, ako bilang isang Katoliko, nagmamahal sa Diyos. Pero hindi naman nasimba. O kung nasimba man, bakit ka cellphone ng cellphone? O kung nasimba man, kakaupo pa lamang, tutulog na. O kung nasimba man, tungangi, tulala, wala sa huwisyo, hindi iniintindi ang sinasabi ng pari, hindi iniintindi ang tungkol sa misa. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero yung presensya ng iyong puso, yung presensya ng iyong isip, yung presensya ng iyong kalooban, yung presensya ng iyong damdamin, wala. Iparanas mo sa Diyos, iparamdam mo sa Diyos na mahal mo siya sa mabuting balita. Iparanas mo sa Diyos, iparamdam mo sa Diyos na mahal mo si Jesus sa kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia pag ikaw ay nagsisimba. Ganyan kabigat ang isang tao na nagpaparamdam at nagpaparanas ng pagmamahal sa Diyos. Si Jesus, ang Diyos, kita natin kung papaano siya nagparanas at nagbigay, nagparamdam ng kanyang pagmamahal sa atin. Buong buo. Physically, kanyang buhay, kanyang puso, kanyang isip, kanyang ibinigay. Sana ganyan din tayo sa Kanya, lalo na pag ikaw ay nagdadasal, lalo na pag ikaw ay nagsisimba. Habang nakakasimba ka, iparamdam mo na, iparanas mo na sa Diyos na mahal mo siya ng buo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita, ibigin mo ang poon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Bakit ang ating ipinaparanas, ipinaparamdam na pagmamahal sa Diyos ay kakaunti, kakapiranggot, kakapiraso, kakabahagi? Gawin naman nating buo. Kasi sayang narito ka na rin lang, di magsimba na ng tuga. Kagaling mo't nakakasimba pa. Kadaming may sakit, gustong makapunta ng simbahay, hindi makapunta ikaw biniyayaan, meron pang lakas, meron pang pag-iisip, meron pang biyaya na makapunta ng simbahan, iparanas mo na sa Diyos, iparamdam mo na sa Diyos, Lord, ikaw ang mahal ko, mahal kita. Kaya ho ako'y nakikinig ng mabuting balita, kaya ho ako'y hindi natulog, kaya ho ako'y hindi hunta ng hunta, kaya ho ako'y hindi balais. Kasi sayang mga kapatid, para kanino pa naman ito? Ang isang ito, hindi para rin sa iyo. Kaya iparanas mo na, iparamdam mo na ng buo at ayos ang pagmamahal mo sa Diyos. At mula doon, mga kapatid,
Kapag pinagsusumikapan mo na iparamdam at iparanas ang pagmamahal mo sa Diyos, kagaya ng ginawang pagpaparamdam at pagpapamalas at pagbibigay, pagpaparanas ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa iyo, mga kapatid, malamang yung pagmamahal mo sa iyong sarili, ay aayusin mo din. Kaya hindi ka barik ng barik, hindi ka na lamang sabong ng sabong, hindi ka lamang layas ng layas, hindi ka lamang patulog-tulog. Nagiging responsable ka sa iyong sariling buhay. Dahil iisa rin ang iyong buhay. Isa lang yan, minsan lang yan dadaan sa buhay mo, yung buhay na iyan. Kaya kung sinasabi mo na minsan nararanasan mong parang hindi ka mahal ng iba, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. At mahalin mo rin ang iyong sarili ng buo. Iparanas mo yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Iparamdam mo na mahal mo ang iyong sarili. Pagod na pagod ka na ngang mag-isip ng kung ano-ano sa ikabubuhay na ito. Pagod ka na nga sa pag-iisip dahil sa iyong mga kung anumang nararanasan. Iparanas mo sa iyong isip, iparamdam mo sa iyong isip na mahal mo ang iyong isip. Iparamdam mo, iparanas mo sa iyong puso na pagod, nasaktan, nahihirapan, na mahal mo ang iyong puso, ang iyong kalooban. At lalo't higit, iparanas mo, iparamdam mo sa iyong kaluluwa ang iyong pagmamahal sa iyong kaluluwa. Huwag mong ipahamak ang iyong kaluluwa. Ang iyong espiritu. Dahil tayo'y mamamatay, matakot ka naman kung saan ka pupunta. Pero huwag kang matakot kung alam mo sa iyong sarili, minahal mo ang iyong kaluluwa, ipinaranas mo, ipinaramdam mo ang pagmamahal sa iyong kaluluwa. Maging masaya ka at handa ka na humarap sa Diyos. Isang magandang kaligayahan. Pero kung pinababayaan mo ang iyong kaluluwa, matakot ka. Baka magpunta yan sa impyerno. Sa kakasising alipin ng nandoon ka na. Kasi hindi mo inayos, ipinaramdam, ipinaranas dito pa lang sa lupa yung pagmamahal mo sa iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang magdusa ang iyong kaluluwa. Mahalin mo yan, ayusin mo yan, bigayan sa iyo ng Diyos. Kaya, iparanas mo rin, iparamdam mo rin ang pagmamahal sa iyong sariling buhay. Sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. Mahalin mo ang iyong sarili. Dahil kapag ka pinagtagpo po natin ang iparanas, ang iparamdam, ang iyong pagmamahal sa Diyos, at iyong ipinaranas at ipinaramdam ang iyong pagmamahal sa iyong sarili, pag pinagtagpo natin ng dalawang yan, sa Diyos at sa iyong sarili, hindi ho ako magtataka, hindi mo lulukuhin ang iyong asawa, hindi mo wawalang yain ang iyong magulang, hindi mo babastusin o wawalang yain ang iyong kapatid, at lalo't higit ang iyong kapwa, ang iyong mga mahal sa buhay. At yon ang pagmamahal sa kapwa na sinasabi ni Jesus. Pagmamahal sa kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, halimbawa, sinasabi mo sa iyong asawa, nag-text ka, nag-message ka, I love you, Mrs. Ay bakit ibang kamay ang iyong kahawak? Ay nalinti ka na. Sana yata yun. Yun ba ang tamang pagpaparanas at pagpaparamdam ng tunay na pagmamahal sa isang asawa o sa isang kasintahan? Hindi. Sa iyong kapwa. Sinasabi mo, garni, ganito. Eh bakit hinahayaan mo silang mapahamak o kahit gawan mo ng masama ang iyong kapwa? Na sinasabi mong ikaw ay nagmamahal. Eh bakit ganyan ang iyong turing at gawa sa iyong kapwa?
Yun ba ang tamang pagpaparamdam at pagpaparanas ng pagmamahal? Hindi. Hindi. Kaya baka ganun pa ang iyong ginagawa, hindi maganda sa iyong mahal sa buhay at sa buhay ng iyong kapwa. Simple lang ang dahilan. Ano yun? Kasi hindi mo ipinaparanas sa Diyos. Hindi mo ipinapadama sa Diyos. Hindi mo ipinapadama sa iyong sarili. Hindi mo ipinapadama o ipinaparanas sa iyong sarili ang tunay na pagmamahal. Pero, pag ipinaranas mo yun at ipinadama mo sa iyong sarili, hindi ako magtataka. Ikaw ay magsusumikap na maging mabuting kapwa-tao. Kaya mga kapatid, tingnan natin, iparanas mo naman, iparamdam mo naman ang buong mong pagmamahal sa Diyos, sa iyong sarili, at sa iyong kapwa. At kaugnay ng pagmamahal na ito, mga kapatid, maganda rin ho nating tingnan ang isang tunay na nagmamahal, ang pag-ibig, kanyang lakas. Bakit po? Ang tunay na nagmamahal, ang lakas, ang pag-ibig, kanyang lakas. Nakakatuwa ho yung mga tao na halimbawa ay meron kang magulang, may sakit, pero yung anak patuloy na naglilingkod, pinaglilingkuran yung magulang. O kaya ay isang asawa na kahit yung asawa niya may sakit, pinagtsatsagaan ng paglingkuran yung kanyang asawa. Bakit ho ginagawa ng isang anak? Bakit po ginagawa ng isang ina o isang magulang o isang asawa yung ganong bagay sa may sakit? Simple ho yung nakikita ko. Dahil sa pagmamahal. Kahit siya'y mahirapan, kahit siya'y mapuyat, kahit siya'y mapagod, kahit siya'y minsan ay minumura, nung may sakit, ay nagtsatsaga, nananatiling malakas. Simple lang ang dahilan. Dahil siya ay nagmamahal. Sa makatuwid, sa isang nagmamahal, kahit nahihirapan, nang dahil sa pag-ibig, siya ay lumalakas. Mga minamahal na mga kapatid, gawin lamang natin yung iparanas at iparamdam ang pagmamahal na ating tinatalakay. Anuman ang hirap na iyong pagdaanan sa iyong personal na buhay at sa buhay iyong relasyon, hindi ako magtataka, yung pag-ibig na rin iyon ang magiging dahilan para ikaw ay maging malakas. Para ikaw ay lumakas. Kaya, huwag kang magsasawa na magparamdam at magparanas ng pagmamahal. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, I love you. I love you. Palakpakan natin ng Panginoon.